Hapon po sa inyong lahat. Ang napansin ko, ang choir pala dito sa GFC Tagalog itong buong kongregasyon. Hindi lamang dito. Kanina nung binababa ni Ronnie yung mic, mas lalong naririnig namin yung boses ninyo. Ang gaganda pala ng boses nyo. Better than our voice, Brother Ronnie. Pero alam ko naman ang pagsamba natin ay hindi lamang sa sinasabi natin pagpapakitang tao lang or pagpapakitang gilas. It is something na lumalabas mula sa ating puso. Katulad sabi ni Brother Butch kanina, mas maiinit ang ating puso pagdating sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sa hapong ito na yung ikatlong linggo na kung saan ay ating pag-aaralan ang itong maigsing liham o aklat ni Judah o ni Jude sa iglesia. At ang ating tatalakayin sa hapong ito ay simula sa verse 5 hanggang verse 7. Ang titulo ng ating mensahe ay ang matuwid na paghatol ng Diyos, isang babala sa mga tumalikod sa pananampalataya. Nung siguro a few days bago natin sinimulan itong pag-aaral sa aklat ng Jude, meron akong nakitang isang artikulo sa isang website sa internet na binanggit doon itong komentaryo ni Pastor Rob Bell. Si Pastor Rob Bell po ay siyang nagtatag nitong iglesia na tinatawag na Mars Hill Bible Church sa Michigan. Hindi ho ito kaparehas nung Mars Hill Church ni Pastor Mark Driscoll na nasa Seattle naman. Pero itong si Pastor Rob Bell, doon sa kanyang binanggit doon sa artikulo na yon, may binanggit siyang positibo tungkol sa tinatawag natin na gay marriage o yung pag-aasawa ng magkasing kasarian. Tama ba yun? Talagang sinaliksik ko kanina yan. Yung pag-aasawa ng magkasing kasarian. Nung siya ay in-interview nitong si Oprah Winfrey. At ito yung kanyang sinabi. Ito yung binanggit niya sa wikang Ingles nga lang. Sabi niya, we are moments away. I think the culture is already there. And the church will continue to be even more irrelevant when it quotes letters from 2,000 years ago as their best defense. Yun ang sinabi ni itong si Pastor Rob Bell. Alam nyo, surprisingly, yung pangalan ng iglesia ni Pastor Rob Bell ay yung Mars Hill Bible Church. Doon sa binanggit niya, wala siyang binanggit na salitang Bible. Alam niyo ano ang tinawag niya doon sa Biblia? Ang tawag niya ay sulat na isinulat pa nung 2,000 taon na ang nakakaraan. Yun ang tawag niya sa salita ng Diyos sa Biblia. Hindi lang yon. At ang sabi pa niya, ito daw ay irrelevant o hindi nababagay sa panahon natin. Ano ba sa tingin ninyo? Ang Biblia ba ay hindi nababagay sa panahon natin? Ano sa tingin nyo? Oo o hindi? Ha? Nababagay. Hindi lang noon, kundi hanggang ngayon. Kaya kung iisipin ninyo, paano nangyari na isang pastor na gumraduate sa isang seminaryo na ang sinabi niya ay okay lang daw na maging mag-asawa ang magkasing kasarian. Pwede raw mag-asawa ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Na kung titignan natin ang Biblia, ano ba ang sinasabi pagkadating sa pag-aasawa ng magkasing kasarian? Hindi ba yan ay isang kasalanan? Hindi ba? Alam nyo, itong pastor na ito ay isang halimbawa ng isang tinatawag nating bulaang mangangaral
o isang lobo na nagbihis tupa. Ang tawag natin sa mga ganong klaseng tao na ito sa wikang Ingles ay apostate o yung mga taong tumalikod sa pananampalataya. At ayon kay Jude, ito raw ang mga klaseng tao na lihim na nakapasok sa iglesia. Ito raw ay mga taong hindi makadiyos na tumatalikod sa grasya ng Diyos patungo sa kahalayan. Biro mo ang linaw-linaw sa Biblia that homosexuality is a sin. Pero ngayon, ano sinasabi niya? Pastor, ito pwede na, malapit na raw tanggapin ng iglesia. Ang ganong klaseng, ang tawag niya, kultura, hindi kasalanan. Isa pang halimbawa ng isang pastor na kilala din sa Amerika, sa isa sa kanyang mga sermon, ay may nabanggit siya ng isang couple o isang mag-asawa na naghiwalay na. Dahil itong asawang lalaki ay nangangaliwa. At itong asawang lalaki, ang ginawa nitong asawa pang lalaki, kasama ang kanyang mangingibig, ay uma-attend na rin nung iglesia na ina-attendan nitong ex-wife niya, lalabas, no? At nung nakita at nalaman yun ng kanyang ex-wife, ang sabi ng ex-wife, doon sa kanilang leader doon sa iglesia, na huwag nang pa-attend din doon dahil nahihirapan siya, di ba? Biro, nandun siya, tapos kasama nung asawa niya ay yung kanyang mangingibig. Kaya ang nangyari itong dalawang lovers, no, o yung bagong couple na ito, lumipat sila ng ibang satellite church nila. The same church pa rin, pero lumipat lang sila ng ibang church na the same name pa rin, the same church, but it's a daughter or satellite church ang tawag nila. At doon sa satellite church na yon, sila ay naging involved doon sa tinatawag nating mga ministries at naging leader pa sila doon sa church na yon. Now, nung nalaman ng pastor nila yung nangyari sa kanila dun sa satellite church na yun, pinuntahan kaagad nitong pastor at kinausap na hindi kayo pwedeng maging leader. Mag-step down kayo. Bakit? Dahil hindi pala pa sila, technically, itong lalaking nangaliwa, hindi pa pala hiwalay doon sa asawa niya. Dahil nasa proseso pa lang yung kanilang divorce papers. Kaya ang sabi ng pastor, hindi ka pwede mag-serve dahil ikaw ay lumalabas na nangangalunya. Ngayon, kung titignan natin, yung ginawa nitong pastor at doon sa binanggit niya ay mukhang tama naman at walang mali dahil naaayon sa salita ng Diyos. Pero isang bagay lamang ang hindi niya nakita o baka naman sinasadya niyang hindi tignan na ito palang kinakasama nitong husband na lalaki ay hindi pala babae ang kanyang kinakasama, kundi isang lalaki. Kaya ang tanong ngayon, ano ba ang kasalanan niya? Pangangalunya ba? O pakikipagtalik sa kasing kasarian? Ang haba, no? Yung homosexuality, no? O parehas? Alam nyo, ang gusto kong ipakita sa inyo ay itong pastor na ito. Na makikita natin na kitang-kita sa harapan niya yung kasalanan na yun, pero pinili niya yung isang kasalanan na mas katanggap-tanggap sa tao. Dahil pag kinalaban niya yung ganong klaseng lifestyle na alam niya na marami ang uusig sa kanya. Pero imbis na tayuan ang salita ng Diyos, nakiayon siya sa kung ano ang dinidikta ng mundo. Itong pastor na ito ay isang halimbawa ng tinatawag natin na bulaang mangangaral. Lobo na suot ng tupa, no? Wolf in sheep's clothing. O isang apostate. Alam niyo ba, yung tatay nitong pastor na ito ay pastor din? At siya ay nag-graduate din sa
seminary. Ibig sabihin, na-expose na siya sa katotohanan, pero imbes na sundin ang utos ng Diyos, ay itinanggi pa niya ang turo ng Panginoong Hesukristo. Doon nga sa isang interview niya, alam niyo ang ginawa niya, itinanggi niya talaga ang kapangyarihan at ang pagkawalang kamalian ng banal na kasulatan. Pag sinabing pagkawalang kamalian ay yung infallibility or inerrancy din. Pero kung titignan nyo sa wikang Ingles, iba yung infallibility, iba rin yung inerrancy. Yung infallibility ay hindi makagawa ng mali. Yung inerrancy, walang mali. Pero sa Tagalog, parehas ang ibig sabihin. No, itinanggi niya ang inerrancy and infallibility ng scriptures. Bakit? Alam niyo anong sabi niya? Alam niyo ba na yung istorya ng paglikha o yung creation story daw ay gawa-gawa lamang ng tao? Sa wikang Ingles, ang sabi niya, the creation story is only a myth, just like any other creation story. Ito raw ay gawa-gawa lang ng tao. Yung paglikha ng Diyos kay Adan at Eva, yan daw ay gawa-gawa lang ng tao. Alam nyo, kung inakusahan natin ang isang parte ng Biblia na gawa-gawa lamang ng tao, ang ginagawa natin yan ay yung kabuuan na ng Biblia ang pinagdududahan natin. Pinagdududahan na natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang integridad. Pinagdududahan na natin ang kanyang yung pagiging 100% inspired by God. Sinasabi natin na hindi na natin maaasahan ang salita ng Diyos at ito ay mali-mali. Na alam naman nating lahat na ito ay hindi totoo. Ito yung paraan ng kaaway. Na sabihin sa atin na ang salita ng Diyos ay hindi perpekto. May makikita ka ring mali dyan na alam naman natin ay hindi totoo. At ito ang paraan ng kaaway upang ilayo nila lalo ang tao sa Diyos. Yung pangalawang Pedro, yung 2 Peter, meron itong koneksyon dito sa sulat ni Judah. No, doon sa 2 Peter, binalaan ni Pedro yung mga Kristiyano na yung kaaway daw o itong mga apostates o itong mga taong tumalikod sa pananampalataya o itong mga bulaang mga ngaral ay nakapasok na ng palihim sa loob ng iglesia. At katulad ng sinabi ni Pastor EJ last Sunday, ang sabi niya, ito ay nagawa ng mga bulaang mga ngaral na ito ng paunti-unti nagkubli sila, no? Very subtle sa wikang Ingles. Kaya hindi sila na-detect. Kaya hindi sila na-discover. At itong klase ng paglihim o pagkubli ay hindi talaga mapapansin ng tao na hindi naniniwala sa kapangyarihan at integridad ng salita ng Diyos. Kung hindi ka naniniwala na ang salita ng Diyos ay walang kamalian, na ito talaga ay galing sa Diyos, hindi mo madedetect, hindi mo mapapansin itong mga apostates na ito, itong mga taong nangangaral ng mga maling katuruan. At ito ang paalala ni Judah sa iglesia, sa ating lahat. At ang sabi niya, itong mga lobo na nagsuot tupa ay nakapasok na sa ating kampo, sa ating iglesia. Hindi sila tunay na pastol. Sila ay mga upahang pastol. Kaya imbis na protektahan ang tupa, anong ginagawa nila? Sila mismo, nilalamon nila ang mga tupa. Kaya ang sabi ni Judah, ang sabi ni Jude, this is a call for battle. Dapat tayong maging handa sa giyera. Bakit? Ang sabi niya, nakapasok na itong mga espiya. Kaya kailangan natin silang labanan.
parati natin kailangan silang labanan. We have to earnestly contend for our faith. Kailangan nating ipaglaban ang ating pananampalataya. At ang ating pangunahing talata sa hapong ito, makikita natin kung paano paalalahanan ni Judah ang mga Kristiyano, yung mga nasa iglesia na, yung mga nakakakilala na Diyos, nasa Diyos. Hindi lang yun, binalaan din niya. Nagbigay rin siya ng babala dun sa mga taong tumatalikod sa pananampalataya at nagtuturo ng mga maling katuruan. Kaya sa oras na ito ay imbitahan ko kayong magsitayo at kung hawak nyo ang inyong Biblia ay buksan ninyo ang inyong Biblia sa Jude verse 5 hanggang verse 7. So babasahin ko sa inyo ang 5 up to verse 7. Ngunit ibig ko pa ring ipaalala sa inyo kahit na nalalaman na ninyo ang mga bagay na ito noon. Iniligtas ng Panginoon ang kanyang tao mula sa lupain ng Ehipto, ngunit nilipol niya ang hindi sumasampalataya at ang mga anghel na nanatili sa kanilang dating kalagayan, kundi iniwan ang kanilang tinatahanan, ay inilaan ng Diyos sa walang hanggang tanikala sa ilalim ng kadiliman para sa dakilang araw ng paghuhukom. Verse 7, gayon din ang ginawa sa lungsod ng Sodoma at Gomora at sa mga kalapit lungsod nito. Nagpakabuyo sila sa pakikiapid at mahalay na pagnanasa sa ibang laman. Sila ay naging halimbawa nang sila ay pumailalim sa parusa ng apoy na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa pagkakataon na kami ay makapagtipon at mapag-aralan ang inyong salita. Tunay nga na kayo ay tapat dahil ibinigay ninyo sa amin ang inyong banal na kasulatan upang bigyan kami ng paalala at mga babala na kung saan ano ang dapat naming gawin at ano ang dapat na hindi naming gawin. Salamat dito sa aklat ni Judah na kung saan ay nakikita namin kung ano ang sitwasyon ng iglesia sa panahong ito. Sana po, Panginoon, ay maging aware kami parate sa aming paligid. Sana ay parati naming ipaglaban at ipagtanggol ang aming pananampalataya at ang inyong salita. Salamat, Panginoon, dahil binigyan nyo kami ng ganitong magandang lugar na makapagsamba sa inyo at makapag-aral ng inyong salita. Naway huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng kaaway, bagkus sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay aming maintindihan ang inyong bawat salita. Salamat pong muli at tinataas ko sa inyo ang aking kahinaan na naway, Panginoong Diyos, kayo po sana ang siyang manguna, ang siyang magsalita sa aming lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo ho tayo. Tatlong halimbawa ng matuwid na paghatol ng Diyos. Nagbigay siya ng tatlong halimbawa dito sa ating pangunahing talata sa hapong ito. Una ay ang paghatol ng Diyos sa Israel dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Pangalawa, ang paghatol ng Diyos sa mga anghel na nagkasala. At pangatlo, ang paghatol ng Diyos sa Sodoma at Gomora dahil sa kanilang mahalay na pagnanasa. Umpisahan na natin ang ating pinakaunang punto. Sa Jude chapter 1 verse 5, ang sabi riyan, ngunit ibig ko pa rin ipaalala sa inyo, kahit na nalalaman na ninyo ang mga bagay na ito noon, iniligtas ng Panginoon ang kaniyang tao mula sa lupain ng Ehipto, ngunit nilipol niya ang hindi sumasampalataya. Alam niyo, ang ginawa ni Judah rito ay ipinaalala niya lang sa mga Israelita yung nangyari noong araw. Dahil ito ay parte na ng kanilang kasaysayan at ito ay nakasaad o nakasulat mismo sa banal na kasulatan. Kaya ang ginagawa ni Judah ay parang paalala ng isang ama sa kanyang mga anak.
Marami naman dito sa atin ay isang ama, no, o mga ama. At ano ang gusto nating gawin parati? Gusto nating pangaralan at bigyan ng paalala yung ating mga anak, di ba? Na huwag nilang gawing ito o ito ang dapat nilang gawin. At yan ay madalas ko rin ginagawa sa aking mga anak. Yung nga lang minsan nakukulitan na sila sa akin kasi sabi nila parang hindi raw ako nagtitiwala. Pero sabi ko naman, di naman sa ganon. Dahil bilang ama, yan ay responsibilidad ko. Di ba? Dahil mahal ko sila, kaya ako sila pinapaalalahanan. Dahil pinagdaanan ko na yan. Alam ko na yan. Nakita ko na yan. At yan ang ginagawa ni Jude na binibigyan niya ng paalala itong mga Hudyo na ito o itong mga kasama niya sa kanilang iglesia na itong nangyari sa kanilang mga ninuno. At ito ay binibigay ni Juda bilang isang paalala sa ating lahat at dung sa mga taong gustong tumalikod o itinatanggi ang kapangyarihan ni Jesus o ng kanyang salita. At tingnan nga natin yung unang-unang punto dyan, ang paghatol ng Diyos sa Israel. Alam nyo, yung panahon na tinatawag natin yung Exodus ng mga Israelita mula sa Ehipto. This was almost mga 400 taon din na sila ay naging alipin nitong mga Egyptians na ito. At alam ninyo, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng napakaraming milagro para lamang mai-set free o mapakawalan itong mga Israelita na ito mula sa pagiging alipin. Mula doon sa 10 ano ba yung plague sa Tagalog? Salot. Doon sa 10 salot hanggang doon sa paghati ng Diyos doon sa dagat, lahat ng mga tao, lahat ng mga Israelita na nanggaling mula sa Ehipto o palabas mula sa Ehipto, nakita nila lahat itong mga milagro na ginawa ng Diyos. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pero alam nyo, imbis na sila ay magpasalamat, nagreklamo pa sila. Kaya nagalit ang Diyos at hinayaan silang nagpaikot-ikot doon sa desierto. Bakit? Ang titigas ng ulo eh. Imbis na nga magpasalamat, nagalit pa. At dahil dyan sa kanilang hindi paniniwala, anong nangyari sa kanila? Hindi sila nakapasok doon sa lupang pinangako sa kanila. Tingnan natin sa mga Bilang, chapter 14, verse 26 to 30. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanang ito na nag-uupasala laban sa akin. Aking narinig ang mga pag-uupasala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupasala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mangangabuwal sa ilang na ito. At yaong lahat ng nangabilang sa inyo, ayon sa inyong kabuuan ng bilang, mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay, na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Jepone at si Josue na anak ni Nun. Ito ay totoo at nakakalungkot na katotohanan na itong mga Israelitang ito na iniligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto, hindi nakapasok sa lupang ipinangako sa kanila. Nandun na sila malapit na. Ngunit dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos, sa kanilang pagrereklamo, na imbis na sila ay magpasalamat at magpapakumbaba, nagalit ang Diyos at hindi
sila nakapasok. Tingnan ninyo sa Exodo chapter 16 verse 2 and 3. Imbis na magpasalamat, lalo pa silang nagalit. At inupasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron sa ilang. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palayok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. So, imbis na magpasalamat, sila ay nagalit. Imbis na magpasalamat na sila ay inalis doon sa pang-aapi sa kanila, sa pang-aalipin sa kanila, sila pa ay nagalit. Puro na lang reklamo. Siguro ang reklamo nila, ano ba yan? Ang init-init naman dito sa disyerto. Walang tubig. Tapos alam niyo ba kung ano yung kinakain nila sa disyerto? Mana. Siguro pritong mana sa almusal, ginisang mana sa tanghali, at nilagang mana sa hapunan. Mana na lang daw ng mana, kaya panay ang reklamo nila. Alam ninyo, naging naging tinatawag nating impatient. No, hindi sila makapaghintay. At dahil hindi sila makapaghintay, reklamo na sila ng reklamo. Hindi sila makapaghintay na makapasok doon sa lupang ipinangako sa kanila. At dahil sa kanilang pagrereklamo, umabot na nagalit si Moises. And eventually, ang Diyos na mismo, ang Panginoong Diyos mismo, ang nagalit sa kanila. At dahil dyan, ayon dito sa sinabi sa Exodo, yung kanilang bangkay daw ay hindi pala, dun sa kanina, sa mga bilang, di ba? Yung kanilang bangkay ay magsisihulog na lang, magsisidapa na lang sila doon sa disyerto, doon sa ilang. Bakit? Dahil imbis na magpasalamat, imbis na magpakumbaba, nagalit sila at puro reklamo. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto, chapter 10, verse 1 to 11. Sabi niya dyan, mga kapatid, hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Ang mga ninuno natin ay naliliman ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. Lahat sila ay binautismohan kay Moises sa ulap at sa dagat. Iisa ang kinain nilang espiritual na pagkain. Iisa ang ininom nilang espiritual na inumin. Dahil uminom sila mula sa espiritual na bato na sumunod sa kanila. Ang batong ito ay si Kristo. Subalit hindi nalugod ang Diyos sa marami sa kanila, kaya sila ay ikinalat niya sa ilang. Ang mga ito ay halimbawa sa atin upang hindi tayo maghangad ng masasamang bagay tulad ng naging paghahangad nila. Huwag din nga kayong sumamba sa Diyos-Diyosan tulad ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, ang mga tao ay umuupo upang kumain at uminom. Sila ay tumitindig upang maglaro. Huwag din nga tayong makiapid tulad ng ilan sa kanila na nakiapid. Sa loob ng isang araw, 23,000 ang bumagsak sa kanila at namatay. Huwag din nating subukin si Kristo tulad ng ginawang pagsubok ng ilan sa kanila. Sa pamamagitan ng mga ahas, sila ay namatay. Huwag din kayong laging bumubulong tulad ng ilan sa kanila na laging bumubulong at namatay sa pamamagitan ng mangwawasak. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari upang maging halimbawa. Ito ay isinulat para maging babala sa atin na kung kanino ang mga katapusan ng mga kapanahunan ay dumating. Dito sa talatang binasa natin, pinaalala ni Pablo doon sa mga mananampalataya sa Corinthians o sa Corinto, yung ginawa ng kanilang mga ninuno, na kung saan, nung sila ay paikot-ikot doon sa ilang, ay puro kasalanan, puro reklamo, puro pagre-rebelde sa Diyos ang kanilang ginawa. Kaya ang sabi ni Pablo, ito ay halimbawa na dapat natin hindi sundin. Ulitin ko, ito raw yung halimbawa na dapat na hindi natin sundin.
At ito raw ay isinulat para sa mga susunod na salinlahi, susunod na henerasyon. Umabot hanggang sa atin. At yung ganong klaseng babala ay makikita rin natin sa Hebreo chapter 3 verse 16 to 19. Sapagkat ang ilang nakarinig ay naghimagsik, ngunit hindi naghimagsik ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto. At kanino siya nagalit sa loob ng 40 taon? Hindi ba doon sa mga nagkasala at ang kanilang mga katawan ay nabuwal sa ilang? At sa kanino siya sumumpa na hindi sila makapasok sa kanyang kapahingahan? Hindi ba sa kanila na mga sumuway? Kaya nga, nakikita natin na dahil hindi sila sumasampalataya, hindi sila nakapasok sa kapahingahan. Hindi kasi sila naniwala, hindi sila sumasampalataya, kaya hindi sila nakapasok doon sa lupang ipinangako sa kanila. Iyon ang kasalanan nitong mga Israelitang ito, yung mga ninuno nila. At ibinabanggit ito ni Judah upang maging halimbawa sa mga Kristiyano sa panahon niya at pati sa panahon natin ngayon. Itong ginawa ni Judah ay parang sinasabi lang niya, nakita ninyo yung ginawa ng ating mga ninuno? Tandaan nyo yan. Huwag nyong kalimutan yung kamalian na kanilang ginawa. Huwag nating gagayahin. Punta na tayo dun sa ating pangalawang punto. Ang paghatol ng Diyos sa mga anghel na nagkasala. Sa Jude verse 6, ang sabi riyan, at ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan, kundi iniwan ang kanilang tinatahanan, ay inilaan ng Diyos sa walang hanggang tanikala sa ilalim ng kadiliman para sa dakilang araw ng paghuhukom. Definitely, sigurado ako, hindi ito yung mga anghel ng Diyos. Ang tinutukoy na ito ay yung mga fallen angels na kasama ni Satanas. Ano raw ang ginawa nitong mga anghel na to? Iniwan ang kanilang tinatahanan. At anong ginawa nila? At anong parusa sa kanila? Sila ay inilaan ng Diyos sa walang hanggang tanikala sa ilalim ng kadiliman para sa dakilang araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, itinago sila para pag dumating ng araw ng paghuhukom, itatapon sila sa impyerno. Alam niyo, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, merong koneksyon yung pangalawang Pedro at Judah. Parang yung Judah ay sequel o part 2 ng 2 Peter. Bakit? Kasi kung titignan ninyo ang Judah at ang 2 Peter, maraming pagkakapareho pagdating sa halimbawa na binabanggit nila. No, kung mabasa niyo ang buong 2 Peter, makikita niyo lalo na chapter 2. No, halos parehas ang binanggit ni Jude dito sa verse 5 to 7 at itong sa 2 Peter chapter 2 verse 4 hanggang verse 6. Pero tingnan natin ang 2 Peter chapter 2 verse 4. Ano ang sabi riyan? Ito ay sapagkat hindi pinaligtas ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, subalit sila ay ano? Tingnan nyo, parehas din. Ibinulid sa kailaliman at tinanikalaan ng kadiliman upang ilaan para sa paghuhukom. The same banana. Parehas, di ba? Nakita nyo yun, yung kaparehas niyan, yung 2 Peter 2 verse 4 at Jude verse 6. Did you see the similarity? Sabi rito sa 2 Peter, itong mga anghel na ito ay nagkasala daw. Bakit? Iniwan nila yung kanilang tinahanan eh. Inabandona nila kung saan inassign sila ng Diyos na dapat nandito kayo. Inabandona nila. At dahil diyan, ang sabi ng Biblia, sila ay parang ikinadena, itinago sa kadiliman upang pagdating ng araw ng paghuhukom, sila ay hahatulan at itatapon sa impyerno. Bakit? Dahil sinuway nila ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng pag-abandona. Yung pag-alis nila doon sa kanilang tinatahanan. Sinadya nila yan na umalis doon sa kanilang assigned posts
At saan pumunta? Dito sa mundo. Alam nyo kung bakit sila pumunta dito sa mundo? Tingnan natin sa Genesis chapter 6, verse 1 and 2. Ang sabi riyan, at nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos. Ito yung mga anghel, yung mga anak ng Diyos. Na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Itong binanggit na mga anak ng Diyos ay yung mga anghel na iniwan ang kanilang tinatahanan at pumunta dito sa mundo at anong ginawa? Kinuha, nakipagtalik sa mga anak ng tao, yung mga anak na babae. Ngayon yung iba sa inyo magsasabi, paano nangyari yan? Anghel yan, tao to. At saka may binanggit din si Jesus sa Mateo chapter 22 verse 30, na sabi niya, ito ay sapagkat sa muling pagkabuhay, wala nang mag-aasawa ni ibibigay sa pag-aasawa. Sila ay katulad ng mga anghel ng Diyos sa langit. Ang sinasabi ba rito na ang mga anghel ay, sa wikang Ingles, ay genderless o sexless o walang kasarian? Yun ba ang sinasabi ng Biblia? So paano natin ipapaliwanag yan? Ang sinasabi lamang ni Jesus dun sa Matthew 22 verse 30, sabi niya, ang sinasabi lang niya doon, hindi niya sinasabi na yung mga anghel ay walang kasarian. Ang sinasabi lang niya, ang mga anghel ay hindi nag-aasawa. At pagdating daw natin sa langit, hindi na rin na magiging katulad tayo ng mga anghel na hindi na rin mag-aasawa. Pero hindi niya sinabi na ang mga anghel ay walang kasarian. Dahil kung titignan ninyo ang Biblia, ano yung mga pangalan ng anghel? Meron ba kayong nakitang pangalan ng anghel na Caitlin? O di kaya'y Marian? O Johnny? O Ochi? Wala di ba? Ano ba yung mga pangalan na anghel? Michael, Gabriel, si Lucifer. Di ba? Fallen angel din yan. Dating anghel na naging demonyo, naging si Satanas. At yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi sinasabi ng Biblia na wala silang kasarian, kundi ang sinasabi nila na itong mga anghel daw ay hindi nag-aasawa. Pero anong nangyari? Anong ginawa nitong mga anghel na ito? Pumunta dito sila sa mundo at inasawa ang mga anak ng tao na babae. Ang Greek translation ng salitang angel ay angelos. Yung angelos mismo, masculine noun yan. Lalaki pa rin, panlalaki na pangalan. Kaya kung titignan ninyo ang lumang tipan, kung titignan natin ang lumang tipan, yung mga anghel, parati yan, pag nagpapakita, madalas ay parang nagkakatawang tao na lalaki. Di ba? Makikita natin yan sa Genesis chapter 18, verse 2 and 3, nung nagpakita itong tatlong anghel kay Abraham na kung saan ay nagpo-prophesy o nagpahiwatig na si Sarah daw ay magkakaroon ng anak. Ang sabi diyan, at itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas at narito tatlong lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda. At yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanhik ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Alam nyo, dito sa mga binasa natin, dito sa Genesis 18, Genesis chapter 6, verse 1 and 2, yung mga binasa natin na yan, nagpapatunay lang talaga na itong mga anghel nga na ito ay pwedeng pumunta sa lupa at gawin yung binabanggit ni Judah at ni Pedro, na kung saan
ay iniwan ng mga anghel na iyon ang kanilang istasyon, yung pinatahanan sa kanila ng Diyos, at sinuway ang Diyos at nakipagtalik sa mga babae dito sa lupa. Actually, kung babasahin niyo yung Genesis 6, makikita niyo na nagkaroon sila ng mga anak na higante, yung tinatawag na Nephilim. No? Nephilim. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin sa hapong ito. Dito lang ipinapakita ni Judah na hindi lang yung mga ninuno nila ng mga Israelita, kundi pati yung mga anghel na sumuway sa Diyos. Ano raw ang mangyayari sa kanila? Tingnan natin sa Mateo chapter 25 verse 41. Sa Jude 6 muna, ano raw mangyayari sa kanila? Ang sabi ron ay inilaan ng Diyos sa walang hanggang tanikala sa ilalim ng kadiliman para sa dakilang araw ng paghuhukom. Yun ang inihanda ng Diyos para sa mga rebeldeng anghel na ito. Kaya sa Mateo chapter 25 verse 41, ang sabi riyan, sasabihin din niya roon sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ayon kay Jesus, ang impyerno daw ay inihanda para kanino? Kanino daw? Oo, sa diablo o kay Satanas at sa kanyang mga anghel. At ito ang ginamit ni Judah bilang isang halimbawa ng makatuwirang o matuwid na paghahatol ng Diyos doon sa mga taong tumatalikod sa Kanya. Doon sa mga nilalang, katulad nitong mga anghel na ito, na sumusuway o nagre-rebelde sa Kanya. Ito ay isang babala sa mga tinatawag nating apostates o yung mga tumatalikod sa pananampalataya. At ang ating pinakahuling punto, yung halimbawa sa Sodoma at Gomora. Ang paghatol ng Diyos sa Sodoma at Gomora dahil sa kanilang mahalay na pagnanasa. Verse 7, ang sabi rito, gayon din ang ginawa sa lungsod ng Sodoma at Gomora at sa mga kalapit lungsod nito. Nagpakabuyo sila sa pakikiapid at mahalay na pagnanasa sa ibang laman. Sila ay naging halimbawa nang sila ay pumailalim sa parusa ng apoy na walang hanggan. Yung pakikiapid dito, yung sinabi niyang nagpakabuyo sila sa pakikiapid, sa wikang Ingles, alam niyo anong ginamit? Gross immorality. Gross immorality. Ngayon, nakakasiguro ako na alam niyo na yung istorya ng Sodoma at Gomora, di ba? Na ito ay dahil sa kanilang matinding pagkakasala sa Diyos. Kaya, ang ginawa ng Diyos sa kanila ay nilipol ang kanilang bayan at yung mga taong nasa loob. Anong klaseng kasalanan ba ang pumapasok sa isip natin pag binabanggit natin ang Sodoma at Gomora? Anong kasalanan? Ha? Yes, sa wikang Ingles, homosexuality o yung pakikipagtalik sa magkasing kasarian. Okay? Homosexuality. Yun ang binabanggit dito. At ayon kay Judah, sa wikang Ingles, this is gross immorality. Ang sabi pa rin sa Genesis 18, their sin was exceedingly great. At katulad nung dalawang halimbawa kanina, yung mga ninuno nila na nakalaya doon sa Ehipto at itong mga anghel na iniwan ang kanilang tinatahanan, muli ay nagbigay ng paalala si Judah mula sa lumang tipan. Mula doon sa lumang tipan. At tignan natin yan sa Genesis chapter 19, verse 1 hanggang verse 5.
Ang sabi rito, at nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma. Nang nagtatakip silim at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma at sila ay nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila, ay iniyukod ang mukha sa lupa. At nagsabi, ngayon nga mga Panginoon ko, ipinamanhik ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag, at maghugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinabi, hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag. At kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay. At sila'y kanyang pinaghandaan at ipinagluto ng mga tinapay na walang lebadura at nagsikain. Datapwat, bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid, bagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, saan na nga roon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. Nasigurado ako, itong mga anghel na ito, maaring nagkatawang tao, napakagwapo. Di ba? At very attractive. Kaya itong mga lalaki sa Sodoma ay nagkaroon ng mahalay na pagnanasa sa kanila na gusto nilang kilalanin daw sila. Ano yung kilalanin dyan? Gusto nilang makipagtalik dito sa mga anghel na ito. At alam niyo kung babasahin niyo pa, hindi ko na nailagay dyan, mula sa verse 6 pababa, ang ginawa pa nga nitong si Lot ay binibigay niya yung kanyang dalawang birheng na dalagang anak. Pag sinabi bang birhen, dalaga yun di ba? Basta virgin daughters kasi sa wikang English. No, ibinibigay niya dun sa mga tao, sa mga lalaking yun, na ito, yung mga anak ko na lang, kung anong gusto niyo gawin sa kanila, bahala na kayo. Huwag niyo lang kantiin itong mga bisita ko. Pero alam ninyo, hindi nila type yung mga babae. Ang type nila itong mga anghel na ito, na nagkatawang lalaking tao. At yung kanilang mahalay na pagnanasa ay napakatindi na ang ginawa nila ay sumugod sila sa loob ng bahay ni Lot. At dahil dyan, ang ginawa na ng mga anghel ay binulag niya itong mga lalaking ito. At dahil sila ay nabulag, nagsipagtakbuhan at hindi nga alam kung saan sila papunta dahil nabulag nga. Pero tumakas sila. Ito yung klase ng kasalanan na binabanggit ng Biblia na sabi dito ay, sa wikang Ingles, ay sins that are exceedingly great or gross sin. At ito ang kasalanan ng mga Sodomita o yung mga taong nakatira sa Sodoma. Kaya anong ginawa ng Diyos? Winasak ang kanilang mga bayan. Tingnan natin sa chapter 19 ng Genesis, verse 24 and 25. Ang sabi riyan, nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nanahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Na-wipe out yung Sodom at yung Gomora, as in, wiped out. Bakit? Dahil sa kanilang kasalanan. Kaya kung titignan natin muli yung verse 7 sa Jude, sabi roon, itong mga Sodomita o itong mga taga-Sodoma, ang kanilang ginusto ay yung tinatawag natin na sa wikang Ingles strange flesh Sa Tagalog, ang ginamit dito ay pagnanasa sa ibang laman, no?
makikita natin itong Sodomita ay nagkaroon ng pagnanasa sa ibang laman. Sa ESV, yung isang version ng English na Biblia, hindi strange flesh ang ginamit. Ang sinabi ron, they pursued unnatural desires. Pagnanasa na hindi natural. Itong tinatawag na strange flesh or unnatural desires, pwedeng ibig sabihin nito na nagkaroon sila ng pagnanasa sa mga ibang klaseng nilalang, katulad nitong mga anghel na to. Di ba? Na ginawa nga ng mga Sodomitang ito. Bakit? Sumugod din sila sa bahay ni Lot at gustong kidnapin itong mga anghel na ito. Hindi lang yon. Nagkaroon din sila nito na tawag na hindi natural na pagnanasa o yung unnatural desires with men naman, sa mga lalaki. Bakit? Dahil ang sabi nila ni kay Lot, ilabas mo itong mga lalaking bisita mo. Kaya ang turing nila doon, nakita nila na nagkatawang tao na lalaki. At dahil diyan, yung kanilang kasalanan ay napakatindi. Kaya ang sabi ng Biblia sa wikang Ingles, their sins were exceedingly great. Ang tawag nila, gross immorality. At alam ninyo, ang nakakalungkot dito, katulad ng panahon ng Sodoma at Gomora, sa panahon natin ngayon, ay talamak din yung ganong klaseng kasalanan. Yung kasalanan ng pagtatalik ng magkasing kasarian. Ano ba yung pinag-uusapan ngayon? Kung alam niyo yung si Bruce at si Caitlyn Jenner, si Bruce na naging si Caitlyn, yan ay isang halimbawa lang. Ang nakakalungkot dito ay ang lipunan. Alam niyo nung ginagawa ng lipunan ngayon, ito ay kanilang tinatanggap na. Hindi nila na sinasabi na ito ay kasalanan. Ang sinasabi na nila na ito ay isang kultura na, isang klase ng lifestyle. Hindi na kasalanan. At alam nyo, sa ibang state sa Amerika o pati sa Europa, ay ginagawa na nila ito, yung pagpapakasal ng dalawang magkasing kasarian. Yung same-sex marriage. No, legal na sa ibang bansa. At ito yung clincher. Alam nyo, nung October ng 2011, yung isang klaseng Presbyterian Church, hindi ito yung buong Presbyterian Church, yung PCUSA, yung Presbyterian Church USA, nag-ordain sila ng isang, how do you say that? Isang, ayokong sabihin, isang binabaeng pastor. Gusto ko sanang sabihin, badap. Alam niyo ba yung badap? Badap. Panahon ko yun eh. Patahon natin yan, Jess. Badap. Anyway. No, yung talagang publicly they ordained a gay pastor. Yun ang ginawa nila. At ang pangalan nitong pastor na ito ay si Reverend Scott Anderson. 25 years ago, itong si Scott Anderson ay sinipa doon sa iglesia na kanyang pinapastor dahil inamin niya na siya ay isang binabae. Pero alam nyo, pagkalipas ng 25 taon, ay tinanggap siyang muli with open arms. And they publicly ordained him as their first gay pastor. Anong nangyari doon sa 25 taon na nagdaan? Sigurado ako nung panahon na siya ay sinipa mula sa iglesia, ang mga miyembro ng kanilang iglesia ay naniniwala na ang pagtatalik ng magkasing kasarian ay kasalanan sa Diyos. Pero bakit ngayon, pagkalipas ng 25 taon, ay tinatanggap na nila ito? And they even publicly ordained this person. Hindi tayo nang huhusgan ng tao. Ang hinuhusgahan natin dito ay yung kasalanan.
at hindi yung tao. Pero ang gusto kong ipakita sa inyo kung bakit nangyayari ang ganoon. 25 years ago, sinipa siya dahil dun sa kasalanan na yon. Pero pagkaraan ng 25 taon, tinatanggap na nila. Parehas pa rin ang kasalanan na yun. Hindi nga nagbago. Pero ngayon, tinanggap na nila. Sino ang nagbago? Yung iglesia nila. Ito yung resulta. Pag ang isang iglesia ay pinasukan na ng isang bulaang mangangaral. Alam nyo, itong mga bulaang mangangaral na to, hindi nila sasabihin na huwag niyong paliwalaan ang salita ng Diyos. Hindi nila sasabihin yun. Pero ito ang gagawin nila. Magdadagdag bawas sila. Dagdag ng konti, bawas ng konti. Kanilang ipapakita na napakaganda at napakatamis ng salita ng Diyos. At yung mga mabibigat na katuruan, katulad ng kasalanan at pagsisisi, medyo isasantabi muna nila yan. Yung tungkol sa impyerno. Bakit? Dahil ayaw nilang makasakit ng damdamin ng mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. At anong gusto nilang gawin? Gusto nila na sila ay uupo dyan, na relax at hindi nasasaktan. Para hindi umalis. Sila ay magtuturo ng napakaraming sermon tungkol sa pag-ibig ng Diyos at grasya ng Diyos. At tungkol sa tinatawag nating health, wealth, and prosperity. But almost none when it comes to sin and repentance. Halos wala silang babanggitin tungkol sa kasalanan, sa impyerno, at pagsisisi. At ano ang resulta? Yun mismo yung binanggit ko sa inyo. After 25 years, pwede na sa kanila yung kasalanang yun. Yung pagtatalik ng dalawang magkasing kasarian. Alam nyo, nahihirapan ako doon. Pagtatalik ng dalawang magkasing kasarian. Ngayon, ipapakita ko sa inyo itong talata sa Roma chapter 1, verse 26 hanggang 27. At sabihin nyo nga sa akin kung paano natin masasabi na hindi sinasabi ng talatang ito na ang homosexuality o yung pagtatalik ng dalawang magkasing kasarian ay hindi kasalanan. Ang sabi rito, verse 26, sa dahilang ito, hinayaan sila ng Diyos sa pagnanasang walang dangal sapagkat maging ang kababaihan nila ay nagbago ng likas nilang gamit patungo sa taliwas sa kalikasan. Gayon din ang mga lalaki sa pag-iwan nila sa likas na gamit ng mga babae. Sila ay nag-aalab sa pita sa isa't isa. Ang mga lalaki kasama ang lalaki ay gumagawa ng kahihiyan at tinanggap nila ang kaparusahang karapat-dapat sa mga liko nilang gawa. Paano nila hindi nakita yan? Hindi ba malinaw na sinasabi na ang pakikipagtalik sa magkasing kasarian ay kasalanan? Hindi ba napakalinaw ng sinasabi ng Biblia? Kanina binanggit ko sa English sermon, sabi ko, did God created Adam, Eve, and then finally Steve? Alam niyo, may na-offend sa akin. Alam niyo sino na-offend ko? Yung kapatid ko. Nakalimutan ko, pangalan niya pala Steve. Bumisita kanina. Pero hindi naman siya may issue sa ganyan, no? Dapat sabi ko, dapat pala ginawa ko, Adam, Eve, and Eliezer. Wala naman si EJ. Okay. Alam nyo, yung tatlong halimbawa na binigay ng Diyos, no, yung kanyang matuwid na paghatol, sana ito ay maging paalala sa ating lahat
Di ba binanggit niya kanina yung mga ninuno ng mga Israelita na itinawid ng Diyos mula sa Ehipto papunta sana doon sa lupang pinangako sa kanila, na imbis sila ay maniwala, nagalit pa sila at nagreklamo, imbis na magpasalamat at magpakumbaba. At katulad din doon sa mga anghel na nilikha ng Diyos na maging maliwanag at maging magagandang nilalang, anong nangyari? Sinuway nila ang Diyos sa pamamagitan ng pag-abandona ng kanilang tinatahanan at nakipagtalik sa tao. At ang pinakahuli, yung Sodom at Gomorrah, na kung saan sinabi rito na sila ay nagkasala ng matinding immorality, yung gross immorality, at yung sinasabi nilang sin that is exceedingly great. Alam nyo, hindi man lang nila inisip na itong taong o itong mga anghel na nandun sa bahay ni Lot ay pinadala ng Diyos. Bagkus ano pang gusto nila? Gusto nilang makipagtalik dun sa mga nilalang na yon. At ano ang naging parusa sa kanila? Lahat sila ay nilipol at itinabi para sa pagdating ng araw ng paghuhukom, silang lahat ay itatapon sa impyerno. Bakit? Dahil pinili nilang itanggi ang katuruan ng Diyos at sinunod nila ang pagnanasa ng kanilang mga laman. At sa ating pagtatapos, mga kapatid ko, ito yung mismong sinasabi ni Judah, itong mga babalang ito, na sinasabi niya, itong mga taong ito ay hindi lamang nasa pinto. Itong mga apostate na ito, itong mga taong, itong mga bulaang mga ngaral ay nasa loob na ng iglesia. Kaya ang sabi ni Jude or ni Judah, dapat daw ay ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Ipaglaban natin ang katotohanan. Pero paano natin maipaglalaban ang katotohanan kung hindi natin alam ang katotohanan? Paano natin malalaman ang katotohanan kung hindi naman tayo nagbibigay ng panahon na pag-aralan at saliksikin ang salita ng Diyos? Kaya mga kapatid ko, kailangan natin kumapit sa salita ng Diyos. Alamin natin, saliksikin natin. Naalala ko nga, narinig ko ito dun sa isang taong aking iniidolo, or hindi dapat iniidolo. Ano ba yung I look up to sa wikang Ingles, sa Tagalog? Hinahangaan ko. Alam niyo anong sabi niya? Sabi niya, sa wikang Ingles na lang no one can accurately interpret the Bible. Wala daw na, basta no one can accurately interpret the Bible. Naintindihan nyo na yan, di ba? Okay. Hindi kasi baka mamaya mali Tapos iba yung maintindihan ninyo, patay ako. Alam nyo, pag sinabi nyo gano'n na hindi natin mai-interpret accurately ang salita ng Diyos, nagbubukas ka ng isang napakalaking pinto na kung saan magkakaroon na ng kanyang-kanyang interpretasyon ang salita ng Diyos. Having this kind of perception on the Word of God is not only dangerous, but you are opening a wide gate for heresy. Binubuksan mo ito sa sinasabi nating relativism and subjectivism when it comes to the Word of God. Na parang sinasabi mo, yung katotohanan, depende na yan sa tao. Depende na yan sa pag-iintindi ng tao. Pag sinabi ng Biblia na ang pagiging binabae o ang pagiging, yung sa babae na, okay, yung pagiging lesbiana, kasalanan, pwede yung iba, pag sinabing relative ang katotohanan, yung iba sasabihin nila, depende yan Pwede ring hindi kasalanan. So ano na ang katotohanan ngayon? Alam ninyo, ang katotohanan ay salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay katotohanan. Sa wikang Ingles,
God's Word is the absolute truth. Yun na yun. Hindi mo pwedeng baguhin. Hindi mo pwedeng ibahin. Kaya nga nandito to eh. Alam nyo, maraming tao ang nagsasabi na yung pangangaral namin daw ng salita, madalas ay nakaka-offend, nakakasakit daw ng damdamin. Meron pang nagsabi na madalas daw kaming nananakot sa aming pangangaral. Pero alam ninyo, ang katotohanan, hindi naman kami ang nag-o-offend ng tao kundi ang salita ng Diyos. At alam nyo, kung na-o-offend kayo sa salita ng Diyos, at hindi kayo umalis at nanatili dito sa iglesyang ito, meron tayong pag-asa. Ibig sabihin niya, naintindihan mo ang salita ng Diyos, naintindihan mo na ikaw ay isang makasalanan. Katulad ng karamihan ng mga taong nandirito. Alam niyo, yung matinding paniniwala, matinding conviction namin pagdating sa salita ng Diyos, ang nakaka-offend sa tinatawag nating mga liberal Christians. Itong mga liberal Christians na ito, yung mga taong, yung quote-unquote na mga Kristiyanong naniniwala sa tinatawag nating extra-biblical revelation o word-faith theology. Yung sinasabi niya na, alam nyo, nung nagpe-pray ako, nangusap ang Diyos sa akin. At sinabi niya na tumawid daw ako dun sa tapat at tumalon sa ilog yun o dagat. Do you get what I mean? May mga ganun na nangusap. For example, itong nasa Davao. Alam nyo kung bakit siya yung appointed son ngayon? Dahil 3 araw daw siya na nasa bundok. At doon, inihayag sa kanya ng Diyos na siya na raw ang anak ng Diyos sa panahong ito. He is the appointed son of this generation. Tapos na yung role ni Jesus, siya na ang Jesus ngayon. Sino ang makakapag-testify nun? Sino ang makakapagpatotoo? At yan ang ginagawa nitong mga liberal Christians na ito ngayon. Na nangusap sa akin ng Panginoon. At ito ang sinasabi niya sa akin, kapatid. Na delikado yun. Delikado yun. Hindi pwedeng ganyan. Kung ang sasabihin mo ay galing sa salita ng Diyos, okay yun. Pero kung may dagdag at hindi mo naman makita sa Biblia, hindi ka nakakasigurado at ako ay nakakasigurado na hindi yan galing sa Diyos. Minsan nga sinasabi nila na huwag mo ilagay sa kahon ang Diyos. Do not put God in a box. Yun ang sinasabi nila. But you know what? In actuality, God is the one who is putting Himself in that box that we call the Scriptures or the Bible. Ang Diyos mismo ang naglalagay sa Kanyang sarili dito sa Kanyang salita. Dahil alam niyo kung bakit? Pag ginawa ng tao na nilabas niya ang Diyos mula sa Biblia at nagdagdag, bawas na sila kung ano-anong salita dyan, all hell breaks loose. Diyan na nangyayari yung katulad nung binanggit ko sa inyo kanina na 25 years ago or 29 years ago, tinanggal nila dahil dun sa kanyang kasalanan pero ngayon ay tinanggap ng buong puso at publicly ordained that person na nandun pa rin sa kasalanan. Minsan pa nga ay tinatawag kaming mga makikitid ang utak. Minsan ang tawag pa sa atin mga pariseyo. Bakit? Dahil dun sa conviction namin pagdating sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil ipinaglalaban namin ang ating pananampalataya, ang katotohanan. Alam nyo, yung mga pariseyo, kung nabasa ninyo sa Biblia, ano ba ang ginagawa ng mga pariseyo? Yung kanilang kabanalan ay panlabas na anyo lamang. Di ba? Pero ang kalooban nila ay punong-puno ng kabulukan. Ang tawag nga ni Jesus sa kanila ay mga brood of vipers. Mga
ulupong, mga ulupong, at mga mapagbalat kayo, mapagpaimbabaw. Saan natin nalaman yan? Hindi ba sa Biblia, sa salita ng Diyos? At dito rin sinabi na huwag nating gayahin itong mga mapagbalat kayong mga pariseyong ito. At ano ang ginagawa natin? Sinusunod natin ito, di ba? Pero bakit ang akusasyon nila sa atin na tayo raw ay mga pariseyo din? Na tayo daw ay mga legalist? Na ang gusto lang naman nating gawin ay ano? Sundin ng taimtim ang utos ni Kristo Jesus. Sa aking pagtatapos, let me end with this. Isang paalala din sa ating lahat na nagmamahal sa Diyos at sa Kanyang salita. Alam niyo, walang masama na mahalin natin ang Diyos, na mahalin natin ang Kanyang salita. Walang masama kung ipagtanggol mo at ipaglaban mo ang katotohanan at ang ating pananampalataya. Walang masama kung nalalaman mo na yung katuruan ng isang taong yun ay mali at ito ay iyong inilalahad. Walang masama roon. Pero tandaan nyo ito, na sa ating paghahayag ng katotohanan, sa ating paninita o paghahayag ng mga maling katuruan, siguraduhin natin na ito ay may halong pag-ibig at grasya. Kailangan sinasabuyan din natin ito ng pag-ibig at grasya. At kung iyong pinoproclaim or iyong ipinapangaral ang salita ng Diyos, you have to proclaim it as someone who is saved by grace. Di ba? Hindi yung parang ikaw ang mas magaling, ikaw ang mas superior, hindi. Pag pinapangaral natin, sinishare natin ang salita ng Diyos, ipakita natin na tayo ay katulad din nila na isang makasalanan na nangailangan ng isang Savior at naligtas. At hindi sana tayo maging katulad ng iba dyan na sa dami ng kaalaman, pero hindi mo naman makikita dun sa puso o dun sa kanyang buhay na sinusunod kung ano man yung nasa kanyang utak. Huwag sana tayong maging ganun. May binanggit si Warren Wiersbe. Sa wikang Ingles, ito yung sinabi niya. Truth without love is brutality. Love without truth is hypocrisy. Sa wikang Tagalog, katotohanan na walang pag-ibig ay brutal. At pag-ibig na walang katotohanan ay pagbabalat kayo. Tama ba yun? So, bago ko yayain si Kuya Ronnie na tayo ay samahan sa ating huling pag-awit, ang gusto kong gawin ninyo ay you spend a few moments lang, less than a minute, at ating namnamin itong aral na ating natutunan sa hapong ito.